holy name. Worship the Lord in the beauty of His holiness. Jesus, Jesus, our precious Lord, glory and all honor belongs to you. Hallelujah. Magandang umaga po sa lahat ng mga kapatid sa Panginoon, sa Mighty Warriors Christian Fellowship. Magandang umaga sa Doha, QICM, mga Raised Decent Families na nasa Doha pa rin. Good morning sa inyo. Lahat pa po na naisishare ang pag-aaral na ito at kayo man ay nakikipag-aral sa amin. Magandang umaga at welcome po ang lahat. Purihin ang Panginoon sa ating kalagitnaan. Tayo po'y manalangin. Nalulugod kami, natutuwa kami, Panginoon, ng mga salita ninyo, ang pagkain ng aming espiritu. Ganun din ang aming kaluluwa. Magiging linaw ang aming kaisipan at damdamin. Ang mga salita na namumutawi sa aming labi. Ang mga kilos at mga gawa namin ay tunay na magbabago. At ganun din ang pananaw namin sa lahat ng nakikita namin dito sa lupa. Papurihan ka, maparangalan ka sa inyong mga salita na siyang nagpapabago ng aming buong buhay. Salamat sa inyo, aming Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen. Amen. Good morning, Sister Tess UC. Ayan. So, kahapon po, napakaganda ng ating topic. At balikan ko lang po yung ilang talata, babanggitin ko, katulad noon na nananalig tayo na mangyayari ang sinabi niya. Yun po ay mahalaga. Kailangan tayong manalig, kailangan tayong lumapit sa Panginoon ng mga sinabi niya ay mangyayari. Sapagkat ang ating Diyos ay hindi sinungaling. Doon naman sa Romans chapter 4 verse 20 and 21, huwag tayong mag-alinlangan. Hindi tayo mag-aalinlangan. Ito po ay importante sa atin bilang isang mananampalataya. Hindi tayo mag-aalinlangan sa Panginoon. We have a firm decision na tayo tumanggap na sa Kanya at hindi na tayo tatalikod at magpapatuloy tayo na susunod sa Kanyang kalooban. Tapos po, pinag-aralan natin ano ba ang nilalaman ng pananampalataya o ang pagtitiwala sa Diyos. Doon po sa Hebrews chapter 11 verse 1. Nagtitiwala tayo na mangyayari ang inaasahan natin. So hindi lamang sa sinabi ng Diyos yon, umaasa ka rin. There is hope. Diba? Napakaganda po nun. May pag-asa tayo. Hindi tayo mawawala ng pag-asa. So, ito'y kasiguruhan. Sigurado ang mga sinasabi ng Diyos. Hindi baka sakali. Hindi ganun ang ating Diyos. Always, lagi, sigurado ang mga sinasabi niya. Kung ano sinabi niya, yun ang totoo. Kaya kikilos siya batay sa salita na kanyang sinabi. So atin pong Diyos ay dahil siya ang katotohanan, matuwid at banal, kung ano ang sinabi niya ay kanyang gagawin. Kaya nga tayong mananampalataya ay nagagalak at natutuwa na siyang ating Panginoon at tagapagligtas at manunubos ng ating buhay at sa pangalan ng Panginoon Kristo, sinasagot ang ating panalangin. At syempre, ang banal na Espiritu, the Holy Spirit helps us sa lahat ng bagay to remind us, for us to remember sa lahat ng mga katapatan niya. Yan. So ngayong umaga, tignan natin ito. Ano pa ang maaaring gawin? Ano pa ang maaaring gawin ng pananampalataya sa atin? What does it do? Umpisahin natin. Matthew chapter 21. Mateo, ika-21 kabanata. Talatang 22. Matthew chapter 21 verse 22. At anumang hingin ninyo, ito na po, at anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo kung nananalig kayo. So ito po, dalawang bahagi po itong talatang ito. Anuman ang hingin ninyo sa pamamagitan, anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo.
Sinasabi po ng Panginoon yan. So when we pray, we go to God, lumalapit tayo. Sabi niya, ano man ang hingin. Well, yung pagkasabing ano man ang hingin, ito rin po ay sang-ayon pa rin sa kalooban ng Diyos. Hindi tayo hihiling ng mga bagay na makasarili lang. Tatandaan po natin yon. Kung pansariling kapakanan lang at hindi ito layunin ng Diyos, hindi rin niya ibinibigay. Pero dahil kilala na natin siya at talagang sumusunod tayo sa kanyang kalooban, ang sinasabi niya sa atin ngayon, nakikipag-usap sa atin ngayon ang Diyos. Ano mang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo. Hallelujah! Napakaganda po nun. Ano mang hingin ninyo sa panalangin ay tatanggapin ninyo. Statement po yun, deklarasyon po yun ng Diyos. Pero sabi doon, kung nananalig kayo, if you believe. Meron po yung pasubali na iyon. Kung nananalig kayo. Kung hindi tayo nananalig, kung hindi tayo nagtitiwala, at kung hindi tayo ang sinasabi ng Diyos ay totoo, hindi rin po natin matatanggap. Kaya sabi niya, ito ang sinabi niya, anumang hingin ninyo sa pananalangin ay tatanggapin ninyo. Tudlik, di ba? Kama. Kung nananalig kayo, if you believe, you will receive whatever you ask for in my name. Di po ba napakaganda pong talata yun? So, ang sinasabi po dito ng ating Panginoon, sa pamamagitan ng ating pananampalataya ay sinasagot ang ating panalangin. Maganda pong halimbawa yan. Sinasagot ng Diyos ang ating panalangin, kaya lang manalig tayo sa Kanya. Natutugunin niya yon. Hallelujah. Tapos po, Romans chapter 15 verse 13. So, yung kanina binasa natin is Matthew 21:22. Ngayon ay Romans chapter 15 verse 13. Ito po ang mga magagawa ng pananampalataya sa atin. Romans chapter 15 verse 13. Buksan niyo po ang inyong Biblia. Romans chapter 15 verse 13. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ayun po, ang sinasabi, nagbibigay sa atin ng pag-asa. Hallelujah! Ang pananampalataya natin ay nagbibigay ng pag-asa. Na hindi lamang dito sa kalagayan ito tayo mananatili, pero mayroon pa na mga bagay na gagawin ang Diyos sa atin. Sinasabi nga niya, more than you can ever ask for or imagine. Ephesians chapter 3 verse 20. He can give us more than we can ever ask for or imagine. Gustong makita ng Panginoon na tayo gigil na nananalig sa Kanya. Nagtitiwala sa Kanya. May pag-asa sa Kanya. So napakahalaga po yun. Pag-asa. Kapag may pag-asa ka, may kagalakan ka, may kapayapaan ka pa. Napakaganda po no. Basahin natin uli. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ng pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan. Bakit? Dahil sa pananalig. Dahil tayo sumasampalataya. Dahil tayo nananalig sa Diyos. Tapos nun, upang sumagana kayo. Hindi lamang sa nagbibigay ang Diyos nun, masagana pa siyang magbigay. Maraming. Sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. So ang banal na Espiritu ang siyang nag-uudyok sa atin na tayo sapagkat tayo ay pinanananahan na ng banal na Espiritu. Yun ang ipinagbili ng Panginoong Kristo. And you will receive power when the Holy Spirit comes upon you, sabi niya.
Acts chapter 1 verse 8. You shall receive power. Bibigyan tayo ng kapangyarihan na managumpay sa lahat ng bagay. Hindi tayo talunan. Ang isang mananampalataya ay hindi talunan kailan paman. Natatalo tayo kapag tayo ay nag-aalinlangan, nagdududa sa sinabi ng Diyos. Doon, darating yun. Pero kapag tayo may pananalig sa Diyos, meron tayong pag-asa sa Kanya, bibigyan tayo ng kagalakan, bibigyan niya tayo ng kapayapaan na siya ang may control, siya ang gagawa ng mahimalang kapamaraanan sa atin. When we trust and obey. Sabi nga nung isang awit, trust and obey, for there is no other way. Magtiwala ka, sumunod ka sa mga bagay na pinagagawa niya. At kung sinabi niya sa iyong maghintay, maghintay ka. Pero hindi ka naman naghihintay na nakasimangot. Hindi ka naman naghihintay na galit. Hindi ka naman naghihintay na ikot ng ikot. Yung ganun. Pag naghihintay ka, anong ginagawa mo? Magpuri, magpasalamat sapagkat tinugon na ng Diyos ang iyong panalangin. No matter how long. Diba? It took Abraham 25 years bago dumating si Isaac. Napakahabang panahon. Pero hindi nang bago ang pananampalataya niya. Hindi nawalan ng pag-asa. Nandoon ang pag-asa. Bagamat nagkamali sila ni Sarai nung una dahil nga gumawa sila ng paraan. Nagmamadali sila, gumawa sila ng paraan. Kaya tayo po, mananampalataya, huwag tayong gumawa ng sariling paraan. Hindi yun ang nais ng gawin ng Panginoon. Kapag ginagawa natin ating sariling paraan, magkakamali tayo. Pero kapag tayo maghihintay sa ganap na panahon na ibibigay ng Diyos, walang magiging problema yon. Ganyan po ang ating Panginoong Diyos. Kapag nagbibigay siya ng solusyon sa atin, hindi magdadala ng panibagong problema. Hindi po. Tatapusin niya ang lahat. Kaya nga, all things will work together for good to them that loves the Lord. So lahat ng bagay ay magkakalakip-lakip. Hinihintay ng Panginoon yung time na yon. Katulad ng pagdating ng ating Panginoon Kristo in God's perfect time. Diba? Yung ganap na kapanahunan. Kaya nga, matuto tayo. Kasi ang sabi dito, siyang nagbibigay ng pag-asa, kagalakan, kapayapaan dahil sa ating pananalig, at sasagana pa ang ating pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Banal na Espiritu. So, ang Banal na Espiritu ang siyang nagkakaloob pa sa atin ng kakayanan na maghintay in God's perfect time. Napakabuti po ng ating Diyos. Yan ang nagagawa ng pananampalataya sa atin. Kaya huwag na huwag tayong mag-aalinlangan. Huwag na huwag tayong magsasalita kahit gaano kaliit na nawawala na tayo ng pag-asa, na tayo nagsisimangot na, nais na nating gawin ang gusto natin. Huwag po. We really have to wait on the Lord. They that wait upon the Lord shall renew their strength. They shall mount up with wings as eagles. They shall run and not be weary. They shall walk and not faint. Isaiah 40:31. Ano pa? Ephesians chapter 3 verse 12. Ito pa po, isang talata. Efeso, 3 kabanata, talatang 12. Ephesians chapter 3 verse 12. Ephesians chapter 3 verse 12. Dahil sa ating pakikipag-isa at pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Hallelujah. Alam niyo po, isa pa ito. Yung kapanatagan ng loob, mahalaga po yun sa atin. Makalalapit tayo, isa pa yun. Alam niyo po, itong buwan ng ito, ng Elul, di ba? Narinig niyo na po kung ipinangaral ko yan before I left, bago po ako umalis. Ito ang buwan
na ang hari ng mga hari ay nasa labas at tinatanggap niya ang sino man na lalapit sa kanya, hihingi sa kanya, hihiling sa kanya, magbabalik loob sa kanya. Naghihintay ang ating Diyos na tayo lumapit sapagkat ang kanyang imbitasyon, come unto me, lumapit kayo sa akin. Yun po ay mahalaga na marinig ng lahat ng tao. Hanggang September 26 po yun. Kaya nga, kung ano man ang ating mga tiisin, ilapit natin yan. Lord, matagal na po ako nagtitiis ng ganitong bagay. Lord, tulungan mo po ako. Ano pong gagawin? We have to ask the Lord. Kaya nga sabi niya, makalalapit tayo sa Diyos Ama sa pamamagitan ng Panginoong Kristo at sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. Our prayers are all in Jesus' name. Ang lahat ng ating panalangin ay sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, Diyos na nagkatawang tao, ating manunubos, ang ating tagapagligtas. Sa Kanya tayo lalapit, sa Ama tayo lumalapit sa pamamagitan ng pangalan ng Panginoong Kristo. At ang kapangyarihan ng banal na Espiritu ang siyang kumikilo sa atin upang huwag na huwag tayong maalisan ng pag-asa. Ika nga. Kaya nga, makalalapit tayo. Huwag kang mag-atubili. Ika nga. Minsan sasabihin mo, nahiya ako marami na akong pagkukulang kay Lord. Di po ba, pinatatawad niya ang sino mang lumalapit sa Kanya. Kahit nagkamali tayo. If we slip, if we fell, kahit na ano pa, makalalapit pa rin tayo. If we confess, kaya nga, if, laging may pasubali kung lalapit tayo sa Kanya, kung hihingi tayo ng kapatawaran, nasa sa atin ang paghakbang ng pananampalataya. We have to walk by faith towards the Lord. Kaya sabi niya, we can come to Him anytime, any hour, any day, whatever it is. Napakaganda po nun. Diba? Ephesians chapter 3 verse 12. Ulitin natin ang talata. Sabi niya, dahil sa ating pakikipag-isa sa pananalig sa Kanya, makalalapit tayo sa Diyos ng panatag ang loob. Yung hindi ka kinakabahan, panatag ang loob mo that God is going to welcome you when you come. Talaga naman pong wini-welcome ng Panginoon with open arms ang lahat ng lumalapit sa Kanya. With open arms. Huwag kayong mag-alala, hindi tayo iisnabin ng Diyos. Hindi niya sasabihin sa atin, ilang beses ka na lumapit sa akin. Hindi niya sasabihin yun. Countless times. Hindi mo na mabibilang pa yan. Pero sa tuwing lalapit ka, wini-welcome ka niya. Yan ang isang bunga ng pananampalataya. Dito rin, Ephesians chapter 6 verse 16. Ephesians chapter 6 verse 16. Efeso pa rin, ika-6 na kabanata, talatang 16. Sabi niya, taglayin ninyong lagi ang kalasag ng pananalig kay Kristo bilang pananggat pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. So, dito po sa Ephesians chapter 6, dito sinasabi sa atin yung baluti na kaloob ng Diyos. Yung armor na binibigay ng Diyos. Katulad sa lumang tipan, katulad noon kung paano nila bigyan ng proteksyon ang sarili nila sa pakikipaglaban. Diba? Alam natin yon. Ephesians chapter 6, the helmet of salvation. Bakit nangangailangan ng helmet? Kasi pinoprotektahan ng ating helmet ang ating isip para hindi tayo mag-alinlangan, para hindi tayo magdalawang isip, para hindi tayo maguluhan, hindi tayo mag-alinlangan, hindi tayo magdududa sa Diyos. So we need the helmet na tayo ligtas na at tayo tinatanggap ng Diyos sa anumang oras na tayo lalapit sa Kanya. Diba? We need the helmet to protect our mind para hindi magpabago-bago. Kasi sabi ng Panginoon, ang pabago-bago ng isip, hindi rin niya yun tinutugon. Kailangan din pabago-bagong isip natin. We have to make up our mind, ika nga, once and for all, especially sa ating relasyon sa Diyos. Tapos, ano pa? The breastplate of righteousness. Kailangan natin yung breastplate. It protects our heart. It protects our lungs.
It protects, di ba? Pinoprotektahan nung kalasag na iyan, the breastplate of righteousness, ang katuwiran ang bumabalot sa atin sa harap at sa likod. Hindi lang sa harap, pati sa likod, dahil ang ating kalabang dyablo, tuso rin yan. Kahit sa nakatalikod ka, papanain ka niya. Nasa harap ka, papanain ka rin niya. Kaya nga, meron tayong proteksyon sa ating puso. Ang ating puso ay iniingatan din ng Diyos. Kaya nga, kailangan natin ito para we have to make up our mind, ang ating isip at pagkatapos ang ating puso. Ano pang kailangan natin? The belt of truth. Ang sinturon ng katotohanan sapagat ang nagbibigkis nung belt of righteousness ay itong breastplate of righteousness at saka yung kasi po dun sa belt of truth kasama na rin po yung parang pinakapalda ng sinusuot ng isang warrior noon. Ang nagbibigkis nun ay yung katotohanan sapagat ang Diyos ay totoo, ang mga bagay na totoo ang ating sasabihin, ang mga salita niya ang totoo, kaya yan ang nagbibigkis ng ating bewang. Yon. Tapos, dala-dala rin natin yung gospel sa ating paa, di ba? Yung the shoes. Meron din tayong shoes. Meron din tayong sapatos. Nagdadala tayo ng mabuting balita kahit saan tayo magtungo. Importante po yan. Tapos sabi niya, kailangan natin ng shield. Kailangan natin ng kalasag. Yun ang sabi niya, kalasag ng pananalig kay Kristo. Alam niyo po, yung mga kalasag na palagi nating nakikita ay mga bilog. Yung bilog na gano'n, na hawak-hawak nung isang warrior, hawak-hawak niya, nandito, nakasakbit sa kamay niya, yun, bilog. Pero ang pinipicture natin ay yung buong height natin, pinoprotektahan ng ating shield of faith. Kailangan matuto tayo kasi yung shield ay very important. Kapag ang palaso ng kalaban ay tuloy-tuloy, we need the protection of the shield para hindi tayo manghihina, para hindi tayo matutudla ng kalaban doon sa bahagi na tayo ay mahina. Minsan tuloy-tuloy yan. Kaya kung maraming mga warriors, magpupulong-pulong sila, magtutulong-tulungan sila, they will cover one another with the same shield. Sila magkakasama. Kaya imagine niyo po magkakasama that everyone is under the shield. Kasi alam natin, pamatay sa lahat ng nagliliyab na palaso ng masama. We need the shield of faith. Siyempre, meron pa, di ba? Ang salita ng Diyos. Isuot ang helmet ng kaligtasan at kunin ninyong tabak na kaloob ng Espiritu. The sword of the Spirit, which is the Word of God. So yung lahat ng bahagi ng armor natin ay protection. Pwera lang yung sword of the Spirit, which is the Word of God. So ang panangga natin, ang mga sasabihin ng ating bibig ay ang salita ng Diyos. Parang may tabak tayong lumalabas sa ating bibig. Whenever we speak the Word of God, it comes forth like a sword to pierce the enemy. Ganoon. Kaya di ba, darating din ang Panginoon. Pag binuksan niya ang kanyang bibig, it is the sword of the Spirit, which is the Word of God. Kaya lahat ng mga nag-reject sa Panginoon, they will all fall. Yan ang sinasabi ng salita ng Diyos. Kaya sabi niya, dala natin ang mabuting balita. Kaya lagi kayong handa at patuloy na manalangin para sa lahat ng hinirang ng Diyos. Binabasa ko na po yung Ephesians chapter 6. Meron tayong kapangyarihan laban sa ating kaaway na masama, si Satanas, by our shield of faith. Kaya may kalasag tayo talaga. Wag natin binibitawan yan day or night. Very, very important yan sa ating buhay. So, ang dami-dami ng ginagawa ng pananampalataya sa ating buhay. There's so many benefits. Kaya,
Huwag na huwag tayong mawawalan ng pananalig sa Diyos. Day and night, moment by moment ng ating buhay, sapagkat iyan ay importante. Tapos, 2 Corinthians chapter 5 verse 7. So, mamaya, ulitin nyo na lang yung buong baluting kaloob ng Diyos. Sapagkat importante yun na ito'y suot-suot natin. Araw-araw, hindi natin ito binababa kahit na natutulog. Tapos 2 Corinthians chapter 5 verse 7. Dito tayo magtatapos ng talata for this week. 2 Korinto, 5 kabanata, talatang 7. 2 Korinto, kabanatang 5, talatang 7. Ito ang sinasabi. Namumuhay ako. Ayun, namumuhay ako ayon. Namumuhay ako ayon sa pananalig sa Diyos, hindi sa mga bagay na nakikita. So ngayon, alam na natin, marami ang mga bagay na nandiyan na, pero hindi lang natin nakikita sa mata. They are ready for us when we need them. Kaya nga, sinasabi sa atin, namumuhay tayo ayon sa pananalig sa Diyos. We live by faith. Talagang lahat, moment by moment. Nabubuhay tayo sa ating pananalig sa Diyos at hindi sa mga bagay na nakikita. Yung mga bagay na nakikita, kung minsan kabaligtaran ng ating sinasampalatayanan. Pero hindi tayo nagtitiwala dun sa mga bagay na yon. Nagtitiwala tayo sa Diyos at sa Kanyang sinasabi sa atin. We walk by faith, we live by faith. Araw-araw yan. So kung may ipinapanalangin ka para bagang kabaligtaran ang nakikita mong nangyayari, huwag mong aasahan yon. Ang pag-asa mo ay ang Panginoon, kumikilos siya dun sa mga bagay na hindi mo nakikita. Kaya nga, ang pananalig sa Diyos ay bit-bit natin habang tayo ay nabubuhay dito sa lupa. Kung wala tayong pananampalataya, hindi tayo kalulugdan ng Diyos. Subalit kapag tayo ay sumasampalataya sa Kanya at hindi nagpapabago-bago ang ating isip, hindi tayo nag-aalinlangan, hindi tayo nagdududa sa Kanyang sinabi, magiging matibay tayong mananampalataya. Hindi matitinag kahit na piliting ibuwal ng sino man. Sapagkat tayo ay nakatindig sa buhay na bato. Ang buhay na bato ay ang Panginoong Jesucristo. He is the rock of our salvation. Di tayo matitinag kapag nakatindig ang ating pananampalataya, ang ating bahay sa Kanya. Ang kabuuan ng ating buhay, ang lahat-lahat, ang ating kinabukasan, yung noon, tapos na yon. Ngayon at sa kinabukasan ang mahalaga sa atin. Kung nung una, ay kuminsan hindi tayo nananalig, kuminsan nananalig, ngayon, tapusin na natin yon. Magmula ngayon, we have to make up our mind. I will believe, I will trust the Lord, I will wait on the Lord. May pag-asa ako, may kapayapaan ako, may kagalakan ako, kahit na. Yun nga, kahit na merong may karamdaman, merong may mga problema, merong may mga pag-delay, lahat ng bagay na yan. Kahit na meron na ganun, we still believe. We still believe. Nananalig ka pa rin. Hindi magbabago ang iyong pananampalataya sa Diyos na buhay. Tayo po'y manalangin. Maraming salamat, Panginoon, sa mga talatang ito na aming pinag-aralan ngayon. Salamat po sa talatang Mateo chapter 21 verse 22. Salamat sa Roma 15 kabanata talatang 13. Maraming salamat sa Efeso 3 kabanata talatang 12. Salamat sa Efeso 6 na kabanata talatang 16. At ang 2 Korinto 5 kabanata talatang 7. Kaya ngayon, pinipili namin na kami mamumuhay sang-ayon sa pananalig sa Diyos araw-araw. Maraming salamat, Panginoon. Makapagdidesisyon kaming ganyan.
at hindi kami babalik na muli sa dating buhay. Mananatili kami sa presensya mo at susunod kami sa iyo araw-araw. Kung anong nais mo, yun din ang aming nais. Kung anong gusto mo, yun din ang aming gusto. Ang ikasisiya at ikararangal ng pangalan mo, ang aming minimithi ngayon at magpakailan paman. Aming Diyos Ama, sa pangalan ng Panginoon Kristo, nagpapasalamat kami at ang kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Amen at amen. Tanggapin ng buong buo ang panananalig sa Diyos na buhay sa pamamagitan ni Kristo Jesus at sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu. Sa pamamagitan nun, matatanggap mo ang iyong himala, matatanggap mo ang kagalingan, matatanggap mo ang katugunan sa iyong panalangin sapagkat sumasampalataya ka, nananalig ka, nagtitiwala ka, naghihintay ka sa Diyos at hindi magmamaliw ang iyong pananalig sa Kanya. God bless po sa inyong lahat. Maraming salamat. Andyan, sina Sister Tess Yusi, Sister Norma Lehman, Brother Roger Oblea, Sister Mariette Carlos, Sister Evelyn Oblea. Ayan, salamat po sa inyong lahat. Sister Lenlen Manansala Dulo. Ayan, salamat po. Purihin ang Panginoon. Sister Karina Balatbat. Ayan, salamat po sa inyo na nandiyan, present ngayong umaga. Glory to God. See you po next time. Kaya purihin ang Panginoon. Be firm in your faith. Never, never waver in your faith. Believe on the Lord Jesus Christ, and you and your whole household will be saved. God bless po. I'll see you next time. Bye for now. Smile. Jesus loves you.